Hi mga ka-pager, welcome back to my channel. And nandito ako sa aking mini pool dahil very very kapoy yung naglaro kami ng pickleball. So magpaparelax kami dito Our ni... new vice, Yes. the pickleball. Anong vice? Bisyo. Ang bago naming bisyo, pickleball. Vice? Vice ka na siya. Pabisyo? Vice, bisyo. Oo, kabludihan na. Ano sa'yo spelling? V-I-S-E. Parang Relay ang V-I-C-E. Vice busy. President. So maligo kami ni Melmar dahil. Hindi mo comment yan. Totoo ba? Ito, vice. Dili siya S-E. C-E yapon siya ang vice. Oh, bisyo. Daw pambili ang vice. Vice, your vice and your vices. Huwag ka pala diyan na. Wala. Bobo nga Sa ni. spelling to sa basta vice na siya nalimutan ko sa spelling C or S. I see lagi. Bahala na comment down below kung totoo ba yung Don't pinagsasabi see ni lagi Mar. comment down below. Comment lang. Exact siya magod siya kung below pa. Comment kayo guys kung yeah. totoo ba yung pinagsasabi ni Maring Mar. Kasi minsan naniniwala naman ako. Uy, you should kailan ka maniwala sa akin totoo kasi. Pero nagda-doubt pa kasi ako. Kaya you should comment. Ha? So dahil nandito na tayo Melmar, I have a question for you. Hala! Diretso na to, ambush to. Gamit na. Gamitan portion. Yes, dahil magbivisit din naman ako sa tindahan ni Gwen bukas or sa Friday. Sa ano ka nang pumunta? Mga Saturday? Wala lang kami sa Saturday. Ha? Wala kami sa Saturday. Saan ka ba? Meron kaming lakad ni Bakang Vlogs. Ay, punta pala kayong Cebu, no? Yes, kami ni Odiva. Anong gagawin niyo doon? Fiesta lang doon. Saan kasama? Sa Toledo. Mabistami. Layo, Toledo. Mabistami. Tapos, kasal ng anak niya, mag-ano na kami, participate. Followers? Followers siya, ano na siya, hindi naman siya super matanda. Pero si ate, ano na siya, nasa 50s na. So, umuwi siya after 3 years kasi kasal din ng kanyang anak. Kaya punta niya kami. Ano yun? Abroad? From US. So, ito din yung ano niya, mga anak, yung ikakasal na lang at yung isa yung hindi pa. Sosyalan yung sosyalan yung ikakasal kasi basketball player sa PBA. Anong pangalan? I forgot the apelyido. Pero Mga bigatin kasi nandun si Jinko Estrada, yung may-ari ng kanilang team. Pupunta, mga teammates niya. Paano si Jinggoy na ngayon? Diba? Ay, yung papa ba? Si Erap. Si Erap. Ano siya ni Era? Player? Player siya ni Erap. Ang taray, totoo. So kailangan bongga yung damit mo, Melmar. Huwag kang magpakabog yung boots. Dapat Yes. bawat... Kailangan niya ako. Sabi ko kay Bakang at Diva, merong kasal na i-attenan natin. Kailangan bongga. magdala tayo ng bonggang Baka mag-short yung mga kasama. Diba? Okay naman mag-dress, pero okay naman si Diva mag-dress. Balag kahit tumboy siya yung tingnan, diba? Okay naman kahit hindi siya mag-dress, pero yung formal. Huwag yung short. Huwag na tayo mag-short. Sige. Oo. Same kay alam naman kay Bakang, kahit hindi naman wala. Ay, ex-senadora mo. Ex-senadora yun. Oo. Baka magpakita. Mga flower or baka red. magpakita na naman yan siya ng May flower na ganyan red. Mga puson ko ang daigdig. Black ay white ang isa tapos black na to kasi yung red, black, and white. Diba? So what's your question? My question to you, Melmar, is I know na hindi ka naman talaga lumaki sa totoo mong Family, magulang. magulang. So, kailan mo sinabing pagod ka na at kailan mo sinabing ayoko na? So in what aspecto? In your life. Sa buhay? Oo. Nasabi mo na ba sa sarili mo na pagod ka na because you're alone? Okay. Ikot ba? Usa man mo question dyan? Kasi nga 'di ba you're not racing with your own family talaga. Kasi you have foster parents lang naman, pero when you are growing up, nasabi mo ba sa sarili mo na pagod ka na, it's because you're alone? Susuko na ako because I'm alone, ganun. Sa moment na kasi siya, wala pa napagod, oo, pero kung ayaw ko na
iba kasi yung napagod at ayoko na. Kasi napagod, you can take rest and then go again. But kung ayoko na, that means susuko ka na, so end of everything. So, hindi pa ako nakasabi na ayoko na. Pero in my yung life. pagod Pero pagod nung napagod ako, minsan lang napagod ako. Kasi, ang swerte sa akin, guys, is sa aming makakapatid, si ate kong dalawa ang very unfair sa kanila ba. Kasi, iniwan kami ng parents namin or magulang namin. Meron na silang family. hindi, meron na silang pag-iisip, wastong pag-iisip. Yung Ako, parang I'm still young. ah, So I grew up longing for I grew up na in-inject na sa mind ko or inopen na ni ate that we don't have parents na. Na iniwan na kami. So I grew up na ganyan. Sila kasi grow up na sila, may mga pag-iisip na silang iniwan kami. So mas masakit sa kanilang part. Yan. Pero as time goes by, as yung kasi rano ko kanang parang madali kong na accept sa sarili ko that we don't have parents. kasi hindi mo kasi sila nakikita. Hindi ko sila nakikita. Growing old. And then kahit I don't have memories with them. Kahit picture. Kahit picture I don't Na have. family picture, Yung bonding, gano'n. yung nasa isip ko, wala talaga. Sila meron. Kaya it's very unfair to them. Nasa kanila. Mas masakit sa kanila sa akin. So as nagkaisip na ako, so hindi talaga masakit na nawalan ko kasi bata pa lang ako, alam ko nang wala na akong parents. So parang ganun ba, hindi masakit. So hindi ko siya nasabi na ayoko na sa buhay because wala si mama at si papa. Instead, nagpatuloy ako without them. Lumalaban ka lumalaban. ng mag-isa. Napagod ako. Napagod ako nung pagbubuli. Pagbubuli bang term? Basta parang bully ba ang term din? Basta iba yung trato ng ibang tao sa ng listahan ko, ng foster family ko. Alam mo namang mas love yung own mga own blood children, kay mga anak kaysa di ba? Pero we are relatives So yung bang lagi kong nakikita na mas masarap food nila kaysa amin. Parang ganon. Maganda yung damit nila kaysa amin. Maganda yung school nila, private kami, public, parang ganon. So there is favoritism and that's very normal. So doon napagod ako ba na bakit? Napagod akong magselos. So pagod. Pero as time goes by, na-observe mo yan at maano mo yan, ma-accept mo yan na ganyan na talaga yung buhay mo. That's the reality. And never akong sumuko. Kasi palaban ka talaga. Never akong sumuko. So kasi kaya pala ganyan yung character mo ngayon. Na hindi ka sumusuko, lumalaban. Ganun. Tapos hindi ka yung makapal mukha. Kasi I really need that. Yung pagiging makapal. Sabi siya kasi sa amin, sa term na makapal mukha, sabi siya is bagagnaw. So lagi sabi bagagnaw nga bayot. Hindi ako na-hurt dyan because kasi, it's really true. Totoo. I need that. Tsaka kaya ka nabuhay dahil sa pagiging makapal ang mukha. I need that. Kaya nga, yung sinasabi nila nga, hingi ako ng hingi noon, it's very normal to me kasi makapal talaga ang mukha ko. And I need that. Kasi nga growing old, yun na yung na-instill din sa mind mo na na-instill ba in my mind na that's your way. That's one of your ways to para live. mabuhay. Yes, to live, to survive. Ganon. So, grabe talaga yung At for the permission of everyone, hindi lang isang foster family ko. I have 5 foster families. Taray. First, si kapatid ng papa ko, doon ako kinder hanggang second year high school. Third year and fourth year high school ko, nawala ko sa kanila kasi nga, doon di ba, parang nagsawa na akong magselos, nagsawa na akong ganito. So, umalis ako sa kanila. And, naging second foster family ko is sila Diva. So, Diva sa family nila. And after that, third foster family ako, pumunta ako ng 6 months, nakalive ako doon sa Beverly Hills, the Incoy family, shout out. doon sa may tindahan. Yes, doon sa punta natin. And after that, bumalik ako kila Diva for another 1 year. So after graduating high school, na boarding house na ako. Alone na talaga ako sa college doon sa TCC. So
parang hindi ko kinaya yung pressure ba na walang Walang pera, walang yung income. kasi mahal talaga kung mag-boarding ka tapos kain pa everyday. So may na-meet akong isang tao na ka-coworker ko sa province. So in-invite niya ako to stay sa kanila. Doon naging fourth family ko sila. And then after that, meron pa pala six pala kasi ang fifth family ko yung sa bubuntugan na first house, no, nagstay ako doon for 1 year. So parang hindi nagkaintindihan, nag-away-away. So doon ako saan ako ngayon. That's my sixth foster family. Ganyan ako kakapal ang muka. Ang dami kong foster family, ang dami kong stinayahan na hindi ko kaano-ano. Pero marunong ka kasi marunong makisama. Kasi sa buhay kasi kailangan mo makisama para mabuhay ka rin. Nakikita ba ka? Nag-circle naman. Oo. Nakikita din. Oo, sa buhay talaga. That's sa akin kasi is may tawag nito si tawag aning I forgot the term. Basta kakapal ang mukha plus diskarte Magkasama plus talaga yan. have faith in God, tapos plus yung marunong kang mingles, that is equivalent to kanang perfect ingredients yon para makasurvive ka sa buhay. Diba? Yun. Yung buhay mo talaga no pang MMK kung susumahin. Alam talaga nila Brenda, ang nakakauna talagang nakakaalam sila. Bating, Argel, kasi kanyan mga ano ko diyan, mga kababata. Floor, Charmel, kanya sila. Kaya And Diva also knew kasi high school pa lang nagbarkada na kami ni Diva. Kaya alam niya kung paano ko lumayas, paano yung pagkabading ko na kasi stricto yung uncle ko yung first foster family ko. So paano yung like maggala mini naka-shorts ako tapos naka-sandwa. But bihis din sa labas. Dahil din naka-lipstick, nag-sail short, naka-pack shorts, and on. Bihis. Pag uwi din, bihis na po tayo naka-jersey. Kailangan mo mag-hide. Ayaw niyang baklang yung babae loud. O dapat kung bakla ka, dapat lalaki look ka rin daw. At yun din ang nasanayan ko. Pero yung mga pack shorts, noon yung kabataan natin kasi it's part of our childhood, di ba? Or yung sa high school. Siguro, ba? mayroong mga ibang bakla siguro na hindi nakaranas ng ganun dahil stricto yung parents. Pero tayo kasi, yun yung parang gusto nating, babae kami, bakit ba? Lagi ka diba? Ganun talaga. So ayan, narinig na natin yung kwento nakakaiyak kay Melmar. Actually kung ano talaga, kung susumahin yung buhay ni Melmar is ano talaga, from scratch to ano talaga siya. Kaya kung MMK ako, kung papalabas sa MMK yung buhay ko, ang raming cast. First foster family, cast yan. Member yun ng family, second, ang daming cast. Friendship. Malugi ang EBS. Daming babayaran na talents. So ayan, thank you so much Melmar for sharing your life, and I hope na this is not the end of our conversation kasi gusto ko pang marinig talaga yung deep pa talaga. Gusto kong marurok pa talaga si Melmar kasi marami kang matutunan sa buhay niya. So thank you so much mga ka-PJ, and of course mga ka-Maring, and sana supportan po natin Maring Mar Vlog sa kanyang YouTube channel. And thank you so much for watching. See you on my next vlog. Kung gusto nyo pong mapanood yung vlog natin is mag-comment lang po kayo, and kung saan po aabot ang video nito, please comment.